Welcome to Pinoy Kids Kwento. Handa na ba kayo sa isang mahiwagang kwento mula sa tabing dagat? Ngayon, samahan natin si Lito at ang isang mahiwagang palayok na kayang gumawa ng asin ng paulit-ulit. Pero teka, ano kaya ang mangyayari kapag hindi na ito tumigil? Alamin natin sa ating kwento, bakit maalat ang dagat? Sa isang maliit na baryo sa tabing dagat, may isang munting mahiwagang palayok. Ngunit hindi ito ordinaryong palayok. Kaya nitong gumawa ng asin, ulit at ulit at ulit. Sang mabait na batang lalaki na nagngangalang Lito ang nakatira kasama ang kanyang nanay. Sila ay mahirap, ngunit masaya. Araw-araw, ibinabahagi nila ang anumang mayroon sila. Isang umaga, tinulungan ni Lito ang isang matandang mangingisda na buhatin ang kanyang basket. "Salamat, munting bata," sabi ng mangingisda. Pagkatapos, iniabot niya kay Lito ang isang maliit na palayok na luwad. "Mahiwagang palayok na ito," mahinang bulong ng mangingisda. "Sabihin mo lamang, 'Palayok, palayok, gumawa ka ng asin,' at magsisimula ito. Pero tandaan," mahina niyang sabi, "kailangan mong malaman kung kailan titigil." Mabilis na tumakbong pauwi si Lito. "Nanay, tingnan mo!" Inilagay niya ang palayok sa ibabaw ng mesa at sinabi, "Palayok, palayok, gumawa ka ng asin." Ugong, ugong, ugong. Bumuhos ang maputing asin. Munting bunton na naging mas malaking bunton. Pumalakpak si Lito. "Gumagana nga!" Ngumiti si nanay. "Sapat na iyan, Lito." Kaya sinabi ni Lito, "Palayok, palayok, tumigil ka na." At huminto ang mahiwagang palayok. Hindi nagtagal, nalaman ng buong baryo ang tungkol sa palayok. May isang sakim na mandaragat na nakakita rito at bumulong. "Gusto ko ang mahiwagang palayok na iyan para sa akin lang." Nang gabing iyon, kinuha ng mandiragat ang mahiwagang palayok. Naglayag siya palayo sakay ng kanyang bangka. "Gagawa ako ng bundok-bundok na asin," tawa niya. Sumigaw ang mandaragat, "Palayok, palayok, gumawa ka ng asin!" Ugong, ugong, ugong. Mabilis na bumuhos ang asin. Napuno ng asin ang bangka. Sumigaw ang mandaragat, "Mas marami pa! Mas marami pa!" Ngulit hindi niya alam ang mga salitang pampatigil. Natakpan ng asin ang kanyang mga paa. Natakpan ng asin ang buong sahig. Pataas ng pataas ang asin. "Naku!" sigaw ng mandaragat. "Tumigil ka, palayok! Tumigil!" Ngunit patuloy pa rin ang palayok. Tumaob ang bangka. Bumagsak ang mga alon. Gumulong ang mahiwagang palayok papunta sa dagat. Plop! Sa ilalim ng malalim na dagat, patuloy na umuuga ang palayok. Ugong, ugong, ugong. Patuloy na kumalat ang asin sa dagat. Mula noon, naging maalat ang tubig dagat. At ang maliit na palayok, sabi nila, naroon pa rin ito sa ilalim ng dagat.
patuloy na gumagawa ng asin sa ilalim ng mga alon. May mahalagang natutunan si Lito. Kahanga-hanga ang mahika, ngunit ang sobra sa kahit ano ay maaaring magdala ng problema. Ang pagpipigil sa sarili ay ang pag-alam kung kailan titigil. Kaya sa susunod na malasahan mo ang alat ng dagat, alalahanin mo ang mahiwagang palayok ni Lito. At tanungin mo ang iyong sarili, kailan nga ba sapat ang sapat? Ikaw, ano kaya ang gagawin mo kung mayroon kang mahiwagang palayok?